Hey! Thank you sa mga nag-wait, Barley Mommy and Barley Babies. Pwede bang pa-comment naman dyan kung may mga testimony po kayo ng ating amazing pure organic barley. Hello, calling po, Mentor. Nakalimutan ko tuloy sino yun. Mentor Wilma. Kinall out. Nakalimutan ko yung isa. Wait lang ha. Thank you so much mga mentor sa wait, mentor. Okay, mentor Wilma. Si mentor Wilma ay nasa Hawaii. So, anong oras sa Hawaii ngayon? So, tingnan natin sa Google dahil nasasagot po yan sa Google. Hawaii time. Okay. Hawaii time today, now. Ay, my gosh! 2:30 in the morning sa Hawaii ngayon. Tulog si Mentor Wilma. Mentor Emma, are you ready? Naririnig kaya ako ni Mentor Emma? Naririnig kaya ako ng guest? Man! Sandali lang ha. Ayan na, naka-unmute na siya. Ayan na siya. Sige, ready ka na ba? Miss Emma, ready na po kayo? Open lang po kayo ng camera. Interviewin na lang kita ako na mag-help sa'yo anong tawag dito? Mag-open up ng iyong PowerPoint if ever need natin ng PowerPoint. Sandali lang ha. Thank you so much mga mentors. First time ni Miss Emma yata na mag-sharing dito. Thank you sa inyong, yes, it's 4:30 a.m. in California, but Mentor Annalie is watching. Wow, thank you sa support ninyo mga mentors. 4:30, so siguro, mountain ka ba, men? 6, 5, 4, sa California pala, so, Pacific, tama, no? Thank you, mentors, sa mga nanonood for today's video. Okay, ready ka na, Miss M? Sige, ipasok na natin si Miss M. Ready na po. Okay, ready na siya. Hello, nice to see you. Kamusta? Itanggalin ko muna yung background music para at least hindi po kayo ma-distract. Okay, so live na po kayo. Nakikita na po kayo sa live ng buong mundo. Thank you for your time. Thank you sa pagpaunlak ba tawag doon na ma-share po ang inyong testimony dito live in I Am Worldwide. Hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao, pati na po sa buong mundo. Kamusta po kayo, Miss M? Okay lang po. So taga Ormoc po kayo, Bisaya. Tama ba? Tama po. Ay, so marunong kayo magbisaya na lang tabi. Joke. So for the sake of the mga Tagalogs and hindi mga Bisaya, so magtatagalog tayo ngayon. So ngayon, nakapaghapunan na for sure. First time mo ba na ma-interview dito sa I Am Worldwide? First time? Yes po. Ay, nakakatuwa naman. So first time, palakpakan naman natin si Miss Emma dahil first time niya po lumabas sa entablado at ma-interview po, mag-share po ng kanyang testimony. So ngayon, ano pong ginagawa niyo before? Ay, sandali lang, hindi ko po pala na-record. Ayan na, recorded na. So, bago po kayo nag-I Am Worldwide, ano po yung ginagawa po ninyo? Ano po yung pinagkakaabalahan ninyo? Kayo po ba ay nag-work before or Nung hindi pa po ako nagkasakit po, oo, yes po. nagtatrabaho po. Saan po kayo nag-work? Bilang isang factory worker. Sa Ormoc din po. Hindi po, sa Mikawayan, Bulacan po, sa Lemon Square Factory. So kaya pala marunong ka magtagalog ng dire-diretso. Kunti lang po. Mga ilang years po kayo nag-work doon? Mga 2 years lang po. Matagal-tagal din pala. Wow, amazing. Tapos after nung sa Bulacan,
kailan mo na discover yung kailan ka umuwi ng or nasa Ormoc ka ngayon, 'di ba? Ngayon as in ngayon. Okay. So kailan mo na nalaman yung ano, yung diagnosis, yung sakit niyo po? Nalaman yung pag-diagnosis ko, yung ano po, yung nalaman talaga yung sakit ko noong 2020. Ah, so pandemic. Hindi pa, yung bago mag-pandemic po, mag-lockdown. Pandemic na po sa Maynila, tapos dito sa Leyte, hindi pa po. Mga 1 week before, lockdown na sa Tacloban. Ah, okay. So, meron tayong isi-share na slide. Sandali lang ha. Okay. Ah, so, eto. I-share natin sa kanila yung slide. Tapos, explain nyo po ano to. Okay, sandali lang. Ayan, ito. Teka lang ha, kasi, ayan, na-share screen na ba? Nakita naman na. Yes po, mens. Alright. So, sa Ormoc to. Yes po. Sa Leyte po. So, explain mo sa amin, Mens, anong nangyari dito? Yan po kasi yung siguro alam naman ng lahat siguro yung nasalanta ng bagyong Yolanda po. Ah, so yun la... Okay, oo, tama. Yolanda pala to na pictures. O tapos, saan po kayo dito? Malapit kayo dyan? Sa tabing dagat kasi yung bahay namin, malapit lang po eh. Yung sa tabing dagat. Kaya wala kasi akong natirang mga gamit doon, mga picture. Kaya wala pong sa akin wala po akong sa picture na naitabi na malusog pa po ako noon. Okay, tapos po, sige po, i-forward natin. Ayan, that was, ayan. Sige, go, Mens. Tapos, ito po ay family mo. Kasi may anak kang isang babae. Yes. So, ito yun. It's amazing. Tapos, ito naman yung asawa po ninyo. Wow. So, tapos, sige po. Yan, nagsimula yan. Yung 2018, pumapayat-payat na po ako dyan hanggang hindi na nakayanan ng katawan ko. Ano po kasi, iba yung sintomas ko eh. Kaya, madaling bumagsak yung katawan ko hanggang nadala po ako ng hospital dito po sa Ormoc City. Kailan po kayo unang nadala sa hospital? 2019 po. So, eto yon. Yes po. Sobrang payat ko na po dyan. Kulang abonuhan na po ako dyan ng dugo, 2 bag. Tapos, pagtingin ko po sa taas, kasi nakahiga lang po ako, may gatas na nakalagay doon, parang dinidikto sa akin yung gatas. Maraming mga bote doon sa antibiotic nakalagay doon sa akin. Tapos at saka hirap na rin po ako diyan huminga. Kaya kasi nga po namanas po kahit payat po ako, namanas po yung paa ko. Kaya yung manas pala yun, papunta na pala yung sa lungs ko, nagkaroon ng tubig, kaya nagkaroon ako, hirap na po akong huminga noon hanggang papunta na pala sa puso. Yun ang nangyayari. Hindi nila alam kung ano po yung sakit ko. Okay, 2019. Tapos, ilang days ka nag-stay dyan sa hospital way back 2019? Yan kasi inayawan po ako, parang inayawan na po ako ng doktor dahil nga nandun na po ako sa private hospital na yun, nagpapalaboratory na rin po ako ulit yung sa laboratory. Tapos pagkatapos nung nangyari sa akin, dahil nga walang pera, yung sa kawalang pera po, wala talaga, yung parang
hirap po dahil nga laging nasa ospital na pabalik-balik na lang. Kaya ayun, nadala na lang po ako sa Tacloban ng hospital kasi yung pinakamalaking hospital dito sa Leyte po, yung sa ABRMC hospital po. Okay. Tapos, pagdating mo ng Tacloban Hospital, anong mga inano sa'yo, chine-check? Kasi di ba hindi nila Opo, papunta na identify? po. Diretso na po ako nun sa AR. At saka pagkatapos dun sa AR, ayun na, sabi ng doktor sa akin, lalagyan kita ng tubo. Umango naman ako. Tapos akala ko yung nilalagay, yun pala, yung tubo na yun, papunta pala. Sabi ko, nurse, hindi yan masakit. Kasi nga, inaano na dito sa akin. Kasi nga, inaano na ako nun para ooperahan na. Kasi nga nakita nila kasi need talaga nga, operahan na talaga ako dahil nga malala na daw yung sakit ko. Yun nakita ko eh. So, 2019, si Tacloban na hospital yung nakapag-diagnose na you had, it was declared that it was stage 4 stomach cancer. Ano yung mga nararamdaman mo at that time? Yung nararamdaman ko po kasi parang nagkalibanga lang po ako noon. Tapos kalibanga is yung parang nagpupup, diarrhea diarrhea. Lahat na ng term. Okay. So, tapos po, talagang tapos po, nagkalintura ang tawag doon. Kaya, sinugod ka na kasi di ba, pag nagkalintura ka, pag nagdiarrhea ka, yes, importante na ma-hydrate ka kasi baka ma-dehydrate ka. Tapos, inano naman ako ng laboratory nila ako, lahat doon. Tapos, yung unang biopsy doon, nakita kasi nila may bukol na yung ko sa CT scan with abdomen. Tapos, pagkatapos noon, nung nalaman nila na kailangan na daw tanggalin, tapos hindi naman nila natanggal dahil nga sa sobrang payat ko po kasi noon, sabi nga ng doktor sa akin, 50-50 daw po akong operan dahil nga sa sobrang payat ko, malnourished, kasi nga, ang timbang ko kasi noon, 22 kilos na lang po eh. Hoy! Gulat talaga. 22 kilos? Opo, sobrang malnourished po. Parang dikit na lang po ako sa bed. Yung parang, sabi ng doktor sa akin, ayan, 50-50 po yung pag-opera sa akin. Kaya, kahit sabi ko, okay lang, Dok. Diyos ko, Lord. Tapos, tapos po, tapos sabi mo, okay lang yan, Dok. Go ahead. Tapos, pagkatapos nung na-opera na po ako kailangan po kasi yung parang sabi kasi nalaman kasi doon sa chemo mayroon akong stage 4 na cancer malala na kaya kailangan ng i-chemo. Tapos sabi ko wag po, wala po kami kasing pera. Kaya, ganun yung nangyayari sa akin. Umayaw po ako sa umayaw po ako sa sa chemo po dahil nga alam ko naman malaking alaga yung pagkikemo. Hindi lang isang beses at saka nakakalpo din yun. Alam ko nakakalpo. Nakikita ko kasi sa mga ganun. Tapos yung tapos noon, sabi ko sa doktor noon, Dok, umiyak talaga po sa harap ng doktor. Sabi ko, Dok, may taning na ba ako? Sabi ng doktor, gumaganon lang yung doktor sa akin, pinapayak lang ako sa table. Tapos sabi ko, bigyan mo na lang ako ng resita, Dok. Tapos niresitahan na ako good for 1 week. Tapos, pagkatapos ng resita, good for 1 week, pinauwi na lang kami dahil ayaw ko nga magpag-chemo noon. Umuwi na lang kami.
Tapos, yun, isang linggo lang yung inuman ko. Yan. Wala na akong iniinom pa pagkatapos ng isang linggo, wala na. Tapos, doon, nangihina na naman yung katawan ko. Mm. Pagkatapos nun, mga mentors, sa lahat ng mga nanonood sa atin, grabe no, talagang, wait lang, nakikita pa ba tayo? Admin ko lang. Ayan. Clear naman siya. Okay, wait lang. Ayan, grabe po ano, ang pinagdaanan talaga. So, paano niyo po nakilala si Barley? Dahil po kay sa pamamagitan po ni Mentor Lisil po, pumupunta, pagkatapos ng opera ko, nandito umuwi na po ako sa Ormoc noon, tapos nasa bahay, nakahiga lang po kasi ako dahil hindi po ako makatayo noon. Okay. Grabe no. Ipakita natin yung picture. So, the first time na nakilala niyo po si Barley, it was, ano na pong year? Ito na po ba? Yes po. Last year lang. No? July 2022. So, si Mentor Lisel, saan po siya dito? Tacloban po. Nasa Tacloban po kasi siya eh. Tapos, yung Tacloban to Ormoc, 3 oras mahigit yung biyahe noon sa van. Tapos, bumabiyahe siya, pumupunta sa akin dahil dala-dala, niya yung Barley, sinasabi niya sa akin, nakakatulong tong Barley. Sabi ko, magkano naman yan? Yun ang una talaga kong tinatanong kay Mentor Lizel, magkano yun? Sabi naman niya, pag member ka, 500, pag hindi member, 1,000. Sabi ko, ay, ang mahal naman. Hindi ko kaya dahil nga bumibili pa ako ng colostomy bag. Doon kami umaano sa colostomy bag dahil ang mahal-mahal po eh. Okay. So, nung nakilala mo si Barley, through Mentor Lisel, eto ba siya si Mentor Lisel? Eto? Yes po. Ito sa baba. Tapos, ikaw to. So, sino naman tong dito sa kaliwa? Si Mentor Wilma Engels po. Ito. Yes, kilala ko si Mentor Wilma. So, si Mentor Wilma ay from Hawaii. Right? Yes So, po. kaano-ano nyo po si Mentor Lisel? Pinsan ko po siya. Siya lang po yung kilala namin, yung pinsan doon sa Tacloban kasi nasa Samar po eh. Yung tatay ko kasi taga Samar, kaya pero hindi po kami lumaki ng Samar, kaya hindi rin po ako marunong magsalitang ng Waray. Ganun po. Okay. Talaga kami lumaki. Tapos yan kasi yan si Mentor Lizel, yan close namin ng pinsan namin yun eh. Magka-close talaga kami niyan kasi yung mama niya kapatid ng tatay ko, ganun. Tapos yun pala yung daladalang niya, amazing Barley sa akin, galing ko pala kay Auntie Wilma. Nung araw na yun hindi ko po siya kilala nga, kamag-anak rin po pala namin. Ay, wow. It's amazing. Tapos, nakakatuwa naman. Grabe no. Tapos, sige po, continue po kayo. Tapos, nung nakilala mo na si Barley, ininom mo na siya. Anong naramdaman niyo po doon noong first na intake niyo po? Maganda po yung pakiramdam ko nung nag-iinom na po ako kasi sabi po ni Auntie Wilma sa akin, tuloy-tuloy lang yung pag-inom. Mag-inom ka ng 4 na sachet sa umaga, tapos isa sa tanghali, isa din sa bago maghapunan. Kaya sinunod ko, sabi ko, ay hindi ko naman kaya yun kasi ang bigat naman kasi nga hindi pa kasi ako nun member eh. Tapos nahihiya na rin po ako pag laging binibigyan pa po ako, kaya at saka hindi pa rin namin close yun si Auntie Wilma. Ngayon lang po kami nagkakilala noon sa I Am Barley po, nga mag-anak rin pala kami. Yun po. Tapos
yun ang nangyayari sa amin. Sabi ko, ay hindi ko po kaya yun. Hindi ko matustusan dahil nga may colostomy bag pa akong ano, yung ginagastos. Kahit wala akong iniinom na gamot, yung colostomy bag, mabigat na po sa amin yung bulsa. Kasi nga, 498 yung isa. Tapos 3 to 5 days, tinatapon lang yun. Oh. So, guys, sa lahat ng hindi nakakalam, colostomy bag is used to collect your poo. How often it needs to be changed depends on which type of bag you use. Closed bags may need changing 1 to 3 times a day. There are also drainable bags that need to be replaced every 2 to 3 days. These may be suitable for people who have particularly loose poops. So, ganun siya. Grabe, no? Tinatapon lang siya, ganyan. Para ka lang nagtapon ng pera. Kaya napakamahal magkasakit, no? Tama ba, mga mentors? And then, so, meron tayong share another slide naman. This was still July 2022. Ito, yan. So, ano to, Mens? July 2022 Yan na... po, lagi po niya akong hinatira ng ni Mentor Lisil. Siya yung laging nagbabiyahe papuntang Ormoc dahil nga dala-dala niya yung Amazing Barley po. Tapos, galing po pala kay Ate Wilma. Yan, tuwang-tuwa po ako noon na mapaiyak po ako dahil nga. At saka sa panahon yun, nakilala ko na rin si Mentor Naomi. Nabasa ko pa nun kasi ina-add na po ako noon sa Facebook. Sa GC, ganun, naalala ko po noon si Mentor Naomi, nag-video call kami noon. Tapos sabi naman ni Mentor Naomi, kung sino yung sa GC, sino yung kusang loob magbibigay ng may tutulungan tayo. Grabe, no? Ang ginawa din ng team para sa'yo din. Wow! Ang amazing, nakakapangilabot na ma-sharean mo ng Amazing Barley yung isang tao na halos wala ng pag-asa na ngayon alam mo yun, nagkaroon ng pag-asa. Grabe, no? Ay, praise God talaga. And then, ano po ito, Mens? Ito po, yun, si Mentor, may tumawag po si Andy Wilma sa akin, tapos mayroon pa palang isa yung nakilala ko, nagpakilala sa akin si Mentor Marie Chris po. Tapos siya din po yung isang laging nagtutusto sa akin ng barley, yung Amazing Barley, para lang po makainom po ako ng 6 na sasi sa isang araw. Yun po. Lagi nagbibigay sa akin ng Amazing Barley po, pinapadala niya kay Mentor Naomi, at si Mentor Naomi naman po pinapadala sa akin. Yun sila Mentor Mark. It's amazing. Thank you guys for doing that. Mentor Wilman, Mentor Marie Chris, Mentor Naomi. Ikaw pala yun. Nakita kita sa Facebook. Yung mga pictures mo, ikaw pala yun. So that was July 2022, and then August, that's after just 1 month. July, August. Tapos 1 month, ganito na. Ito na yung picture mo, 1 month. So 6 sachets per day ang iniinom mo. Tapos at that moment, nagko-colostomy bag pa din ikaw. And then, ano po ito? Bakit may cellphone? Yan po, ano kasi, po ito? Yung cellphone ko kasi, lang po keypad lang po. Tapos, dahil pandemic po, modular, yung mag-high school na po yung anak ko kasi yun high school na yun grade 7. Kailangan ng may online class sila, kailangan ng cellphone. Kaya, napilitan po namin mag-utang ng cellphone ng touchscreen sa home credit. Tapos, yung anak ko, nilalagyan ako ng ginagawan po ako ng Facebook, tapos sinishare ko rin yung Amazing Barley po. So nung nagkaroon ka na ng cellphone na may camera na, andito na pwede nang matawagan ni Mentor Wilma,
Ito pala yung story na yan. Ay, nakaka-touch naman. Ang dami nang umiiyak dito. Thank you so much guys for watching. Nakaka-touch daw sabi ni Mentor Flor de Liza Cunanan. Oy, nakaka-amaze. O tapos, next slide natin. Every 3 months, may follow-up check-up ka. Okay. Tapos, sige, Mens. Yan, yung pag may schedule pa ako sa doktor, pumupunta po talaga ako doon kahit ano. Pagkatapos nun, pag may mga laboratory, yun. Kasi pag may ano na naman, CT scan with contrast, tapos ang mahal po kasi dito sa amin sa province namin, mahal po yung ganung mga laboratories. Minsan, pinaghatian na lang ng mga kapatid ko para lang matustusan po yung yung mga laboratory na nire-request ng doktor sa akin tuwing may follow-up check-up. Tuwa na po ako dito kung walang binigay ng doktor sa akin na request, yung po, laboratory po nga request po. Pero pag mayroon, napakabigat po kasi nga ang mga laboratory ko ang mahal-mahal. Yes. O tapos, grabe no. After 5 months drinking the amazing pure organic barley, what happened? Yan po. Nakakalakad na po ako dyan. Kahit na yung limang buwan kong pag-inom ng amazing barley po, yan. Hindi na po ako binabangon ng asawa ko pag pinapakain. Ako na lang po yung pusang umupo, pumupunta sa misa, ganun lang po yung. Tapos yung anak ko, marunong na yan maglinis sa akin sa colostomy bag. Oh, grabe no. Nakakaiyak naman. Ilang taon yung anak mo? Yan po yung anak ko, ano pala po dyan mga 10 years old po. Grabe. Ay, ano naman ang puso. And then after 8 months, ano pong nangyari? Ayan, nakakagala na po ako niyan, Mins. Nakakagala po ako sa samad. Praise God, talaga. Yung island na yan, kasi nga, sabi ng kuya ko, ay pupunta tayo ng Samar. Sabi ko, sama ako. Sabi niya, kaya mo ba magbiyahe na? Kasi malayo doon. Sabi ko, kaya ko. Tapos, ayun, isinama nila ako. Ayun, nakakapunta na kami doon sa Samar kasi yun ang lugar ng tatay ko. Kaya, ayun, nakakapunta kami dyan, nagpasyal kami. Ayan, babangkin ko po yung isang lalaki. Anak ko yung isa, ako yung nasa likod. Oh, it's amazing. After 5 months, nakakatayo na, nakakabangon na ng mag-isa. After 8 months, nakakalakad na, nakakapasyal na. Thank you, Lord. Grabe, no? Tapos eto, Mens. Ano meron dito, Mens? Yan po. Kasi nga, yung asawa ko kasi, yun, parang nasa sa LTO, parang sideline niya yung LTO pag may nagtawag sa kanya ng magpahikay ng license, ganun, SP, magpa-renew ng sasakyan. Tuwang-tuwa na po ako dyan Pag on duty po niya, ako po yung papalit dyan, ako yung magbabantay dyan, kasi nga, guard po, kasi yung asawa ko sa bahay-sambahan namin, yun lang po yung trabaho niya. Tapos, ako po yung papalit dyan, kasi nga, para magkapira siya, may pambili kami ng colostomy bag. Yan lang naman ang nasa isip namin kasi pag isa na lang yung colostomy bag ko, na po ako dun na parang naghahanap na po ako ng iba mo. Ay, saan ako pag wala na? Kasi pag 3 araw, wala na, papalitan na naman. Saan ako nang maghahagilap ng colostomy bag? Kasi nga pag nangihingi sa DSWD, naranasan ko rin doon. Ayaw talaga magbigay dahil nga yung bag hindi daw medicine, kaya hindi nila
Yung sa Hindi list nila of ililibre. Opo, dahil nga hindi medicine bag daw po yun. Hindi ako mabigyan ng tulong. Mm, I see, grabe no. Oh, tapos, ayan na, ito na. So, this was before taking the barley. And then, tingnan mo naman. Yan po, yung una, yung na-hospital po ako niyan, yung 2019. Tapos, ito na po ako ngayon, yung pag-iinom ng Amazing Barley, malusog na po. Yan na po. Mm. Wow, grabe, oo. September 2023. Yes po, tuwang-tuwa po ako dyan. Declared na po ako na cancer-free. Ay, grabe naman, mens. Hindi ka nag-chemo, right? Hindi nag-chemo, pero cancer. Men, saan po kayo nagpa-check itong September 2023? That was 2 months ago. Tagloban. Oh, Kasi doon na po ako laging nagpapacheck up po. ay, praise God! Palakpakan naman natin! Grabe! So way back 2022, 2019, nakita po yung tumor, nakita po yung cancer sa stomach. And it was stage 4. Grabe, and hindi nakapag-chemo dahil, of course, sa finances, right? Dahil hindi kaya magpa-chemo, right? And then, decision din na hindi na magpa-chemo. Then, 2022, nakilala yung amazing pure organic barley sa tulong po ng ating mga top mentors here in I Am Worldwide. Grabe, praise the Lord. Ilang months lang yon. So, from July 2022, 1 year ng July 2023, July, August, September, 1 year and 2 months only. And drinking like 6 sachets every single day. Wala pong overdose ang barley kasi organic siya. Grabe, ang dami nagta-thank you Lord dito. Ikaw pala yung kumalat sa Facebook natin, sa feeds natin, mens. It's nice to see you and talk to you. My gosh, praise the Lord. Ang amazing naman, and now cancer-free na. Ay. And September Yan po, 20. September na po. Dahil declared na po akong ini-schedulean na po ako ng doktor dyan. Ambulance po kasi yung sinasakyan ko galing Ormoc papuntang Tacloban po. Dahil sabi ng doon sa OPD na pwede na daw ako diretso ng AR. At saka pagkatapos nun, pagpunta ko ng AR doon, dala-dala ko na po yung mga laboratory result ko. Binigay ko po sa nurse po doon sa AR. Napagkamalan pa po ako doon ng saan po yung pasyente. Sabi ko ako po yung pasyente, ma'am. Sabi naman niya, ay, akala ko bantay ka ng pasyente. Yan po ang sabi ng nurse. Natawag po yung driver ambulance namin, kasi ako yung sinasamahan po ako ng driver ambulance kasi yung asawa ko, yung mga gamit namin siya yung nagbaba dahil aalis na rin po yung ambulance po, babalik na ng Ormoc. Dahil pa-confine na po ako niyan sa Tacloban po. I see. But until now, you still have the colostomy bag. Yes po. Okay. At least nakakalakad ka na. Tapos wala nang tumor, wala nang cancer cells sa iyong stomach. Continue ka pa rin umiinom hanggang ngayon ng ating amazing barley. Opo. Wow. Grabe. So, meron ditong Bible verse na for sure. Ayan po, sa Jeremiah, yun lang po yung maiiwan kong sa natalata po sa Jeremiah 17:14. Help me, O Lord, and I shall be helped. Save me, and I shall be saved, for you are my praise.
Praise God. Grabe. Ito pa po, meron pa. Ayan po sa Jeremiah 17 verse 17, for I will restore health unto thee, and I will heal thee of my wound, said the Lord. Grabe. Praise God. Oh. Yan po, ako po pala si Emma Pepito Pagayas po. Cancer free na po ako. Ang aking maintenance lang po, I am amazing pure organic barley lang po. Yun po. Yung sakit ko lang kasi doon, colon cancer stage 4, pero survivor na po ako ngayon sa aking sakit po. Ay, grabe. Oh, colon cancer stage 4. Grabe yung testimony natin for tonight. Sino dito ang sobrang na-bless dahil na-witness po ninyo live na live. Ako din po ay sobrang na-bless po ako, na sobrang na-amaze po ako sa testimony niyo, Ate M. And thank you, Lord, dahil you are well now. Nakakapaglakad ka na. And you know, sometimes or most of the time, mas na-appreciate mo yung mga bagay-bagay, small things or big things. Ang mga bagay-bagay, once there's yung may challenges, and then lalong-lalo na sa health natin, and then gumaling ka because of the miracle, because kay Lord. No? Nakakaiyak naman to! Thank you, Lord, sabi ni Mentor Jang. Ay, Diyos ko, grabe talaga ang ating Testimonial Thursday for today and for tonight. Sobrang daming na-bless natin, Mentor Ate M, kasi ang dami po nating viewers today. So, ano yung naisip mo at that time nung nandun ka sa sitwasyon na nahihirapan ka? Ano yung naisip mo to live more? I mean, yung gusto mo pang mabuhay, yung gano'n. Ano bang naisip? Para kanino ka bumabangon? Gano'n. Sa anak ko po. Yun po. Yun, sabi ko kasi, gusto ko pang mabuhay dahil yung anak ko maliit pa. Tapos kailangan pang alalay ng nanay. Tapos sabi ko naman kasi sa mama ko, mama, pag ako ang mamamatay na, pagkukulin na po ako. Yung anak ko, wag mo namang pababayaan. Yun po, yung para sa anak ko po talaga yun. Doon ko Grabe, po, no? parang lumalaban po ako dahil sa aking anak. Oh, grabe ang life talaga. Thank you, Lord, for this second life. And then, ginamit yung ibang tao, ginamit yung si Mentor Wilma, ginamit si Mentor Lisel para makilala mo yung Amazing Barley. Grabe, nakakatindig balahibo. And ano po yung message ninyo, Ate M, sa ating mga nanonood ngayon na about ano po yung masasabi mo na message about the barley, about what happened to you? Ano yung may advice mo sa kanila? Yun po, ang masasabi ko po sa kanila, pag mayroon silang karamdaman, ayun lang po, umiinom lang po sila ng Amazing Barley, wala pang imposible. Kahit nga sa akin, ayun na, posible po talaga na gumaling na po ako. Kaya lang yung problema ko lang, yung ilestomy, hindi pa nabalik. Okay, and that's the next. For sure. Oh, ay grabe, no. So wag pang hinayangan na uminom ng Amazing Pure Organic Barley kasi mas mahal magpagamot, no? Tama? Oh, mas mahal, and mas mahal magkasakit. Tama. And one of the many reasons why po na experience ni Mundi is that para makapag-share din po kayo ng hope sa ibang tao. Diba? So, kapit lang talaga
kay Lord din. No, ginamit lang yung amazing pure organic barley as a tool, ang worldwide as a tool para ma-praise mo si Lord, para ma-share mo ang mga miraculous testimony sa buhay mo. So, ginagawa mo po ba ang negosyo din ngayon? While, since you are now cancer free, we need to celebrate that. Oh, ginagawa mo na rin ang pag-share ng amazing barley seeds. Kahit Ay. na mayroong nag-PN sa akin, pinuntahan ko po doon sa lugar, nag lang po kami, nagmotor lang po kasi kami nung umangkas na po ako ng motor kahit may kulos na may bag. Ay, nakaka-amaze naman. Bukas maano ko na po yun, ma-send ko na po yun sa video po. Kahit Wow. Wow, isn't that amazing? Ikaw na rin yung agent of hope. Oo, ngayon. Napaka-powerful po ng inyong testimony. Thank you so much, Ate M, for sharing that to us. Kahit na medyo saglit lang siya, but it's amazing po, nakakaiyak naman talaga. Nakakaiyak. Ay, amazing talaga si Lord. Grabe yan. Kahit may sakit before, nag-share na siya ng barley, lalo pa ngayon. Yes, congrats po, Mentor Emma Pepito. Sabi ni Mentor Cheryl. Thank you guys. Lahat po ba kayo na-inspire at na-bless din po ba kayo? Yes, ang daming nagko-comment dito. God bless you, sabi. God bless you, Mentor Emma. Sabi ni Mentor Laila. Oh, grabe talaga. Ang daming nagko-comment. Thank you guys for watching our live for tonight. And I hope na hindi po kayo magsawang mag-share ng ating amazing pure organic barley every single day. Mayaman man, may hindi mayaman, pantay-pantay tayo, nangangailangan tayo ng good health, diba? Tama. Grabe, isa po ang buhay ni Ate Emma na magpapatunay na talagang ang Diyos ay napaka-amazing. No? Ay, nako, grabe. Yes, pwede pa type I am blessed.